Walang palag nang hulihin ang lalaking ito sa isinagawang entrapment operation ng Antipolo Police matapos nito magpanggap na abogado at mamolestya ng 8 taong gulang na bata. Nakatatakbo ka pa ha? Takbo pa. Ikaw ba, attorney ka ba? Ano po? Ano ka? Law graduate lang. Law graduate pero hindi ka attorney. Ha? Alam mo yung waran mo? Dinampot ang suspect na may kasong 3 counts act of lasciviousness. Sa panay-panay na pagchat-chat ng suspect sa biktima, ay agad na umakangkada ang pulisya na dakipin nito. Ay nagkaroon po ng accomplishment ng ating mga warrant personnel kung saan po ay isa pong suspect po natin, no, ay may kaso po siya na 3 counts of yung 7610, no, yung pagmomolestya sa isang minor, at sinet up nila ito upang masiguro na masusukol siya, nakipag-ugnayan yung family, actually yung family na nag-set up, at kami ay gumabay lamang sa kanila. At ngayong araw nga, no, nag-meet sila at positively identified na siya yung subject ng warrant. At napag-alaman po natin during the course ng interview na siya pala ay naka-akto na isang abogado o attorney, no? Ayon sa nanay ng biktima, ay nagsimula ang pangmomolestya ng suspect noong March 5. Naapuradong pumunta sa kanilang bahay at obligado pa itong ihatid sa eskwela na binibigyan pa daw ng pera. Ang istorya po nila, 2 years ago, may parang gumagamit ng account nung sa Facebook or sa Google account at nung ina. Sila po ay lumapit sa isang sikat na TV show na nag-a-assist na ng mga may nangangailangan ng serbisyo. At sila po ay inendorso sa isang kilalang lawyer dito sa mga Taytay. Nung pinuntahan po nila yung lawyer na inendorse nga po ng TV show na yon, ay ang humarap itong suspect na kunwari, no? Nagbalat kayo na siya yung lawyer na hinanap nila. So nag-assist siya hanggang sa mapalapit nga siya sa mag-ina, at nag-offer siya na pupuntahan niya, dalawin niya sa bahay nila sa may bandang Sitio Padilla dito sa Antipolo, kung saan may mga times na pupunta siya doon at nasasalisihan niya yung nanay. So sa mga time na yun na inaabuso niya ng hinahaplos at kung saan siya napapadpad yung kamay ng lalaki doon sa 8 years old na dalaga na batang babae. So nang dumulog sa tanggapan ng pulisya ang mag-ina, na kanila ring nakumpirma na hindi totoong abogado ang suspect. Nakilala ko na magnanay ang peking abogado nang sila'y lumapit sa isang TV show ukol sa reklamong pamemerwisyo online. Binigyan raw sila ng endorsement ng staff sa TV show na magtungo sa isang abogado sa Taytay, Rizal. Ngunit ang suspect na umarap ang nagpanggap na sertipikadong abogado at kanila ring nalaman na may iba pang kasong suspect na murder sa San Mateo, Rizal. Anak ko na time, 8 years old. Tapos pinapahipo mo pa yung ari mo sa anak ko. Takot mo talaga. Hindi totoo. Ay yung bata ko nandun sa salaysay niya, ang dami. Dini mo pa. Pumapasok lang ako sa CR. Ginawa ko sa anak ko. Depensa ng suspect na hindi raw siya pumupunta sa bahay ng biktima at wala raw katotohanan ng mga paratang sa kanya. Tanong ko lang, paano mo nakilala yung pamilya na yun? Pumunta po sila sa IBP, sir. Tapos, Ako po yung OJT nung time na yun. sige, kwento ko. Tapos, Ganun na, sir. Hindi nakilala ko, sir, doon. tapos pumunta ka lagi sa kanila. Hindi po. Anong totoo? Anong totoo kwento doon? Wala pong ganun. Nagkaroon daw po kayo ng close contact doon sa bata. Wala po. So, wala kayong ginawa doon sa bata? Wala po. Kahit sinungaling yung bata? Ewan ko lang po sa kanila. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Antipolo Police Station ang suspect habang pinag-aaralan pa ang ibang kasong pwedeng isampa sa kanya. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.